is binili ko online sa Amazon. 228 lang ito. Ayan. Ang kailangan mo lang gawin kung bibili kayo ng ganito guys, advice ko sa inyo, kunin nyo yung parts number mo parts number nya, yun ang i-search nyo sa Amazon. Lumalaban. Tanggalin ko to guys. Puto guys. Pahinga muna tayo. Piskan ulit natin ang ano. Ay, nabali na po guys. Shit. Bakit kasi ano, SCR system fault, engine will direct in approximately 60 minutes. Ayan. So SCR guys, magandang araw, nagbabalik tayo. It's Lakay Tracker here, no? Aayusin natin o i-scanin ulit natin itong truck natin. Kasi bumalik yung check engine niya mula nung in-scan ko. Pabalik-balik siya. Reset dito, reset doon. Ang ginagawa ko lang ito. Yan. I-turn on natin. Scanin ko yung yung check engine na yan. Nakita natin yung check engine yung yan fault. Check engine. Ito naman check na to. Ito yung light dun sa likuran ko, driver side, may problema. Kaya na naman, busted na naman siya. So ito EBS ko, ito traction. Pupunta tayo dito sa may guys, truck data. Dito mo makikita yung fault ng truck natin. View active fault. Sa ABS, yan, tignan natin sa ABS. Yan, nakita nyo ABS. Yan yung problema sa truck ko. Itong code na to, number 1 is A, ito SPN 791 FMI2 at saka SPN 791 FMI10. Ito yung mga isinerge ko na yan. Ito yung mga sensor niya dito sa may likod, sensor ng ABS. Ayun, siyempre kapag gagawin mo yan, kailangan mo talagang specialize sa mga ganyang bagay. Pero hindi ko muna gagawin yan. Hindi yan yung aking pagtutuunan ng pansin. Ang pagtutuunan natin ng pansin ngayon, itong check engine ng truck ko. Itong ito. So ulit tayo sa home. Ito ipapagawa ko na sa safety ng truck ko. Malapit ng safety ng truck ko, which is itong safety niya. So ito nakikita natin, baliktad July yan So June, July. So August ako magpapasafety. So June ngayon, July, mga next pagkatapos next month, sa next month pa sa August. Ayan. So i-scanin ulit natin. Although lagi ko nang ini-scan itong truck ko at rini-reset lang yan. No? Pero this time nag-search tayo. I-re-scan ko ulit ito. At titignan ulit natin kung yung pa rin yung code ng truck natin. Yan. Okay. Alright. Yan, so na-insert na natin.
Hintayin lang natin mag-connect. Ayan, successfully connected. Ngayon enter natin para malaman natin yung ano. Ayan, lumabas na. Cellphone lang ito eh. Volvo. Ito. Start natin, scan natin. Before performing PDF regeneration, a full system scan must be conducted to ensure there are no fault code condition to be met before scanning. Ignition on, engine stop. Okay, so yan ang ano, naka-ignition on tayo, naka-run, di ba? O yan, tapos yan, naka-stop yan. Okay? Yan. So scan natin. Alamin natin kung ano yung lalabas na code diyan at i-reset ko. Although alam ko na kung ano yung code talaga diyan, pero gagawin ko pa ulit for the purpose of this video. Ayan. So ignition on and engine stop, which is i-confirm ko. Okay. All right. So ito yung ito yung port code. Ito yung NOx sensor, bank 1 sensor 2 circuit open, active siya. I-screenshot ko ito, guys. Screenshot natin yan para mayroon akong references. Yan. Okay. So bali dalawa yung NOx sensor, guys. Mayroong inlet at saka may outlet. Itong sa akin, i-search ko na rin kung ano ito. Ito yung outlet. Itong NOx sensor kong ito. Kailan lang kausap ko si big shout out nga pala kay pare John De La Torre, no? Kausap ko siya kagahapon kasi habang nagse-search ako sa Facebook, nakita ko yung kanyang my day na inaayos niya yung katulad na parehas sa amin yung inaayos niya na na sa truck niya. Kaya tinawagan ko siya, pare. Parang parehas tayo dyan sa ginagawa mo dun sa truck mo, sabi kong ganun sa kanya. Sabi niya sa akin, yung sa kanya naman ang problema yung inlet, yung pasukan ng hangin, no? Ang sa akin naman outlet, yung labasan ng hangin, yung malapit naman sa exhaust, yun naman yung sa akin. Ay sabi niya sa akin, ipapagawa daw nga sana niya yun, kaso nga lang nung since may pagkakataon siya, susubukan daw niyang gawin. Kaya binigyan niya ako ng mga tips kung paano gawin ito. Sinabi niya sa akin na bumili ka ng mga tools mo. So binigyan niya ako, pinicturean niya sa akin yung tools niya. Ipapakita ko sa iyo yung mga conversation namin ni pare Jan. So ayan, guys, actually big shout out na naman kay Captain John De La Torre. Ayan, nakita niya natin, pangalan niya yun sa taas. Yan, John De La Torre, Cisco, kasama ko yan, mentor ko yan sa Cisco. Ayan ang text conversation namin. So siya ang nag sa akin ng mga bagay-bagay pag nagtatanong ako, kasi katulad nung nakaraan, sabi niya sa akin, bili ka ng diesel clean ng truck mo para mag diesel cleaner ka paminsan-minsan, sabi niya sa akin. Yan, ginawa ko. Tapos OBD scanner, isinid niya sa akin, ito, bili mo tong ganitong klase. Siya rin, galing sa kanya rin itong mga OBD scanner na binili ko itong ganitong klase, sa kanya nagbigay, sa tips niya sa akin yan ayan Tapos nung ginawa niya, ganito yung nangyari sa niya, nung natanggal niya, itong nangyari ka itim, no, doon sa kanyang NOx sensor. So ito yung ibinigay din niya sa aking specific range, itong close range daw, sabi ni pare Jan. At yan yung truck niya, dyan niya nahirapan daw siya. Kaya talagang ginawa niya talaga ng paraan lahat ang para sa ganun maayos din niya. Ayun, kausap ko lang kaganina at sabi niya sa akin naayos na daw niya. So bali, sabi niya sa akin, mura lang naman ang ginamit niya kasi na parts is aftermarket lang. Tapos yung luma niya, ang sinabi niya, itabi mo lang yung luma mo kasi pwede mo magamit yun kasi yun yung original. Pwede kang bumili ng aftermarket kung gusto mo. Pwede ka rin bumili ng OEM, yung original equipment. Sabi niya gano'n sa akin. Ay sabi ko, titignan ko na lang kung pag-aaralan ko rin muna, sabi ko. Ngayon, sa mga ganitong klase ng mga guys, pagdi-DIY ngayon,
malakas na yung loob namin mag DIY sa mga truck namin kasi wala na kaming binabayaran. Katulad ni John De La Torre, wala na rin siyang binabayaran. So kung ma-downtime man ang truck namin kahit mga isang linggo, kahit paano afford pa, kasi hindi na kami nag-iisip na siyempre magagahol ka kung hindi ka makabiyahe. Gawa nga lang siyempre kailangan mong humataw para may pambayad ka ng truck, at siyempre may maiwan ka sa pamilya mo pang gastos. Sa ngayon wala nang binabayaran, so medyo malakas na rin ang loob namin mag DIY, subukan mag DIY. Kung hindi nagawa, edi saka natin dalhin sa saka natin dalhin sa pagawaan. Tulad nga ng sinasabi nyo guys, no? Kapag gusto mong gawin, may paraan. Kung ayaw mong gawin, may dahilan. Yan yung lagi nyong sinasabi sa akin. Kaya naman nagpapasalamat ako sa mga tips, advice nyo na magsimula na ako, para sa ganun mapag-aralan ko rin naman yung magkutingting sa truck ko na usually ginagawa naman ng mga ibang tao. Ngayon, babalik tayo rito. I-reset muna natin ito, no? I-reset natin muna itong code natin to. As soon na i-reset ko ito, mawawala yung check engine natin dyan. Tingnan mo. Ayan, bataan nyo yung check engine ko nandun. 15, nawala na agad. 12, 10, 5. Confirm, wala na siya. Okay, so i-scan ulit natin. Titignan natin kung babalik siya. Okay, so engine on and engine stop. Confirm. No port code. Prescott, wala na siyang port code kasi nga na-clear natin. Isa pa. Confirm. Okay, sabi at tips, no port code was scanned, vehicle is currently healthy. Sabi niya kasi nga, di ba, na-reset ko, pero hindi siya healthy. Honestly, hindi siya healthy kasi ilang beses ko nang ginawa ito. Pinag-aaralan ko talaga ito. Pinag-aaralan ko paano gawin kasi gusto ko talaga ring i-DIY itong truck natin. So tatanggalin ko, bababa tayo sa baba guys, at tignan natin yung ayusin natin ng pagtanggal kasi baka mamaya mapurosing pa wala na. Kamahal nitong scanner na binili ko na to, OBD, kahit pa paano $300 to. Malaking bagay din to cellphone lang. So bali sa yung sa akin, yung code natin, di ba nakita nyo yung code na active code natin na i-plaster ko sa inyong sa inyong screen. Yung active port natin dyan is which is P229E13. NAC sensor bank 1, sensor 2, circuit open is active, state active. Ganon din yung P22A313. NAC sensor heater control bank 1, sensor 2, circuit open is active. Ayan guys. So bale, yung code na yan, nung isinerch ko siya, yan yung based on your fault code. Sabi niya, it is outlet NAC sensor bank 1, sensor 2, at saka yan yung guys, yan yung nandiyan sa may likuran o dyan sa may malapit sa tail light. Kaya babalikan natin doon o pupunta natin sa baba at titignan natin yung itsura ng NAC sensor na yon. Mapicturean ko rin para alam ko ang gagawin ko next time. Ayan. Susubukan kong i-DIY din guys. DIY din tayo, hindi masama mag-DIY Siyempre tapos na rin ang truck natin, hindi na tayo nangangamba yung bang tipong
medyo marami sa ilalim. Yung bang tipong hindi tayo na masyado nangangamba ngayon, gawa nga ng bayad na rin nga yung truck natin. At afford naman natin ang downtime kung sakali man, kasi wala na tayong hinahabol na ano, wala na tayong hinahabol na guys na ano. Nabayarin kumbaga sa ano. So okay lang yun. Ito ang problema, natanggal. So bibili ako nito, ako na maglalagay. Ano lang pala ito guys yung bang tail, ang tawag dito tail pipe, yung ano tail. Tatanggalin mo yan, bibili ka ng bago, ipapasok mo rito, luwagan mo itong mga ganito niya. Maigsi lang, hanggang dito lang naman yung tail pipe na yan hanggang dito lang. Okay, so ito yung ano guys, ito tayo sa loob. Okay, so basically guys, ito yung ating ano, ito yung ating knock sensor outlet. Ito yung knock sensor outlet natin. So kapag tinanggal mo itong sensor na to, dalawang tornilyo lang magkabila, no? Sabi ni pare dyan, ito tsaka ito, dalawa, tanggal na yan. Okay. Tapos ang konekta nito, ito guys, ito ang konekta nito, ito. So ito yun sundan mo lang yung ano, sabi ni Jan, sabi ni pare de la Torre. Big shout out nga pala sa iyo, Kapitan. Captain ang tawag ko sa kanya kasi siya yung driver ko nung nagti-training ako mag-drive ng truck. O kaya siya yung driver ko noon, ako ay helper niya, kaya siya yung captain of the ship nung araw nung kaming dalawa, way back 2018. May pinagsamahan kami yan ni John. Patagal kaming nagsama niyan sa isang truck na. Okay, so ito yun guys. So tatanggalin itong dalawang tornilyo na to, para makalas doon pa sa kabila. Tapos sundan mo lang yung ano, ito yung pinaka wire nya. Ito okay. Yan, sundan mo lang. Ito, nandito na siya, umikot siya dito. Tapos ito yung ano nya, so kay Jan, kasi yung sa kanya, yung inlet sa kanya yung inlet sa kanya nahirapan daw siya, kaya mayroon siyang specific na ano, specific na tools. Yun nga, binigay niya sa akin yung wrench na ganon. Ayan, ito, sabi niya sa akin, kung mahirapan ka, sabi niya sa akin, natanggalin, ang tip dyan, sabi niya sa akin, is susunugin mo siya. Bumili ka ng torch, painitan mo muna. Pag uminit na siya, tsaka siya pasok mo yung wrench dyan. Sabi niya, oo nga, kailangan ko nga talaga guys ng wrench ang kailangan ko rito, friend, para sa ganun ano natin. Ayan, wrench na yung specific, kasi kapag sakali man hindi pwede rito yung open wrench yung close wrench ang kailangan. Ito, ayan, ito yung ano, wire. Okay, ayan, at least alam ko na. Ito yun guys. Sabi ni John, sabi niya, pagka ginawa mo, dahan-dahan lang, kasi para hindi siya mapuputol. Sabi niya, kasi pag naputol yan, wala na, mahihirapan ka na yan.
Sabi mo sa akin. Okay. So at least ito yun guys. Papalitan ko itong buong ito. Pagtanong ako sa Volvo kung magkano ang presyo at magkano yung labor. Ayan. Gagawin natin, subukan natin gawin para malaman natin. Okay guys, ito para maliwanag, pakita ko. Kasi mayroon pala, dala ko pala yung cellphone, kaya pa yung cellphone ko. Ayan, ito yun guys. So, yan. Ito yung tatanggalin natin. Oh. Tapos ito yon. Huwag mong itapon, sabi ni pare dyan, kasi pwede mo pang gamitin yan. Sabi niya sa akin. Oh, ito. Oh. Yan. Kasi ito talaga ang sakit ng mga truck kapag kaganyan na yung edad ng truck mo. Truck natin, sabi niya, mga ano na, nagkakaano na siya. Yan. Tapos ito ang tatanggalin. I-plug mo rin itong mga ito. Oh. Diyan. Yan guys. Pag hindi ko nagawa, hindi gumana, tsaka ako siya dalhin sa ano, sa dealer o sa mekaniko, ganun lang yan. Pero pag okay naman siya, di sabihin natin successful, di ba guys? Ganun lang naman yan, successful. So dito, wala lang masyadong kalawang dito. Ayun, ilalim ng truck. Kailangan nating hubiga para lumabas. Alright guys, so yan, i-check na rin natin dito sa loob. Yung problema dito sa ilalim, naglilik. So pero wala naman ako nakikitang naglilik guys. Oh. Yan. Marami lang ang ilalim, pero syempre ganyan talaga. Wala naman tayong pwedeng ano eh. Kung mayroon sanang ano, maghuhugas pati sa ilalim, no? Mas madali sana. Labas na tayo. So ito, next na project ko ito. Gawin natin ito. Till, ang tawag dito, till pipe. Yung till pipe yan. Yung dulo ng till pipe. Alright. Alright. Makikita natin sa ano. Okay. Dito, inano ko lang muna ito. Pag nagpahugas nga ako eh. Hugasan ko nga ano. Ayan oh, ayan yung mga ano niya. Okay. Alright. Alright, let's. Oo. Dito ako sa ano guys, abangan ko lang siya. Hi! 721? Yeah, Nestor? Yes, my name is Nestor. Here it is. Yeah, okay. Okay, have a good day. Yeah, okay, you don't need the picture?
Oh, I can take a picture. Thank you. Have a good day. You too. Okay. Alright guys, yan, nandito na yung package ko. Alright, let's go. Let's go! Alright guys, yan. Good morning. Nagbabalik tayo. Ito na yung oras upang sa ganon mag-DIY na tayo sa truck natin. Yung binili nating knock sensor sa online. Ayan. Ngayon, i-scanin ko muna itong truck natin para malaman natin yung code na ano. Ayan, scanner. So ang ano niyan, kailangan naka-turn on ito. I-run mo lang na ganyan. Huwag mong i-start ha. Ayun natin yung ano. Okay. Para hindi malupat. Okay. So buhayin natin yung uncell scanner. Okay. So click natin yan. Connected successful. Enter. Punta tayo sa Volvo engine DPF. Ayan, start scanning. Ayan. So kita natin check engine fault. Ang ano nito, ang code na lalabas diyan is ito. Knock sensor bank 1 sensor 1 circuit open. So pare-parehas sila oh. Oh, yan oh. 13. Tapos random misfire. Sabi niya inactive. So hindi ko muna i-clear ito. Ito lang muna hanggang sa hindi natin matatapos yan. Hayaan ko lang muna dyan yan. Yan. Hindi muna natin i-clear. So patayin ko muna ito para hindi magkonsumo ng ano. Yan. Patayin lang muna natin. Ganyan. Ganyan lang. So bali guys, mainit. Nandito ako sa isang lugar. Dito tayo ngayon sa New London, Wisconsin. Dito ako nagpark. So dito may malapit na tractor supply na yan. Nakikita natin yan, tractor supply. Ayan. Kung sakali man may kailangan akong tools, pwede akong tumakbo dyan. Titingin ako ng kailangan kong tools. Kung wala naman dyan, andito Walmart. Andyan. May mabibiling tools din dyan sa Walmart na yan. Kung ano man ang maaari natin kailangan gamitin. At yun. At syempre, nandito na yung ano, nandito na yung mga ano, may mga tools ako galing sa bahay. Ito. Titignan ko kung anong magagamit ko dyan na pangtanggal doon. Ito yung knock sensor guys. Ito yun. Malaking ito. Ito yung papalitan natin. Syempre, ito yung ano nyo dito. Papasukin ko sa ilalim na i-set up ko na. Ipasok ko na yung mga kung ano-ano dyan. At ito yung binili natin. Ito na yung binili nating knock sensor guys. So once again big shout out kay John De La Torre. So bago ko buksan, pusit-sitan ko muna ito ng ano ng WD-40. Yung ano nito para mas madali mamaya tanggalin. Ayan. Pusit-sitan muna natin ito. Para mas madaling tanggalin. Okay, so mga kasi tatanggalin ko yan itong ano niya pag-aaralan ko pa paano tanggalin yan para mas madali. Ayan, ganyan. Ito yung knocks. Yan. Okay. So bali tinanggal ko guys tinanggal ko yung side flaring ng truck ko. Ano, kailangan ko ng palitan din ito. Hanap ako ng pamalit. Cover lang naman ito dyan. So tinanggal ko yung side flaring ng truck para maka-access ako dyan. Okay. So ito nga yung sasabi ko. Big shout out kay Captain John De La Torre. Yan. So bale binili ko ito guys sa online kasi mas mura. So $229 lang ito. Knock sensor na ito. Ang brand new nito, yung OEM brand new from
from Volvo is 1,080. Tapos ang kanyang labor, yung labor na napag-usapan namin dati nung naging kuwera ko is 1.5 oras ang pagkakabit, pagre-replace. So ang isang oras nila is $205. So kung 1.5 oras magiging $750 plus 5% tax. So bali 1,080 plus labor na $750 plus $60 na na shop supplies, yung mga shop supplies, yung mga gagamitin nila sa shop, plus 5% GST at 7% o 5% tax, tapos GST na 7%. Yun, so papalo ka ng 1,080 plus 60, 1,140 plus 307, so 1,400 something plus tax. So papalo ka ng 1,600 to 1,600 to 1,700. Yun yung brand new OEM ng Volvo. Mayroon din silang refurbish, yung bang tinatawag na original, yung bang lumang ganito. Kasi ito may core charge to eh. Ang core charge nito $200. Ang luma nito, kapag ibinalik mo doon, kinuha nila o ginawa nila yon, ang tawag nila doon is remanufactured. Ang bayad doon is $800. Kung bibili mo sa kanila, $800 plus labor, ganun. Yung labor at saka supplies, kasi hindi nagbabago yon. Mayroon din silang katulad nito, yung ang tawag nito, yung aftermarket na sinasabi. Meron sila, ang aftermarket nila is $400 guys, ang aftermarket nila. Ngayon, itong binili nating ito, binili kong ito is binili ko online sa sa Amazon. 228 lang ito. Ayan. Ang kailangan mo lang gawin kung bibili kayo ng ganito guys, advice ko sa inyo, kunin nyo yung parts number ng ng truck, nitong truck nyo mismo, parts number nya, yun ang i-search nyo sa Amazon. Ayan. Ito yung kinuha ko yung parts number nung akin, hiningi ko sa Volvo mismo. May mga Volvo dealer na hindi nila binibigay, pero ako dahil may kakilala tayo dun sa Calgary na Volvo dealer, yun hiningi ko, binigay ko bin number ng truck ko, binigay niya sa akin yung parts number nito, kaya ito meron ako. Ngayon, titignan natin kung itong nabili ko is talagang compatible sa truck ko, kasi syempre alam mo naman sa Volvo, sa online may mga nag-aano lang na pwede yan, pero hindi naman pala. Kaya ito, susubukan ko lang din para makita natin. Okay, para saan ko kaya? Para dyan pala, para hindi masira. Ganyan ko lang muna, mamaya tanggalin. So, itong kumpleto kong dito guys, tabi lang muna natin din yan. Meron ako ditong mga tools. Bumili pa ako ng separate tools na ganito guys, para dito. Gawa nga ng wala akong tools na ganito. Yan ang discarding gagawin. Ganyan, pag pinasok mo siya, yan. Tapos meron ako dito pang yan. Alright, so meron ako niyan, kompleto. It's time na, pasukin na natin sa loob. Okay.
time guys. Pasukin na natin to. Alright. Masikip pero syempre ganyan talaga. Kunin ko yung cellphone ko, pipicturean ko paano discard ito. So okay, videoan natin yan para alam ko kung paano ko ikabit mamaya, paano yung datingan niya. So ayun, hopefully makita natin yan. So tatanggalin ko ito, tatanggalin natin ito. Okay, may ilaw siya. Ito mismo yun guys eh. Saan na ba yung ano? Ito vlog na to kasi masikip. Ito yun, ito yung ipapalit natin. So dito yan. Okay, tapos ito yon, ito yung dulo nya. Tatanggalin ko ito. Ayan diskarte. So tanggalin ko ito, yung mga kung saan naka-mount, kung saan naka-connecta. Ayan, tatandaan ko lang siya kung saan naka-connecta para ganun din ang gagawin ko, gayahin ko. Ayan, ganyan papalit ko. Okay, so first thing first, ito ang tanggalin ko siguro. Ito ba? Tama ba ako? Kasi nasa loob eh, oh. Okay lang, tanggalin pala. Okay, so but anyway, simulan ko na. Alright guys. Alright, yan. Meron tayong saktong-sakto ba? Kasya yung ano. Dahan-dahan lang kasi baka mamabali eh. Mabali ito, tapos tayo. Ayan. Ayan. Ganyan. Alright guys, yan. Una tanggalin ko muna ito. Madali lang naman pala tanggalin yun. Dalawa yung roskas, ano nito eh, yung roskas nya. Kasi nakita natin ganito yan. So ganito ang mount nya. Tanggalin natin yan. Yan. Tanggalin ko muna. Pagjajagaan ko na ito. Pagtsatsagaan natin to guys. Yan, para rin sa ano guys, para rin sa mga kapwa owner operator na ano, at least pa paano may idea tayo sa kabila. Okay, pagtsatsagaan natin tanggalin ito guys para ma-access natin yung mga dapat ma-access. Kasi hindi ko matanggal yung ano doon eh, nasa ilalim eh. Okay, tanyo. Okay, so ito. Now, nasa ilalim. Ito yun. Okay, saan yung dulo nito? Yes, kailangan kong tanggalin yung nasa harap dito sa ano, labas para makuha ko yung nasa ilalim. Pagtsatsagaan ko, marami naman akong oras. Yan, tanggalin natin. Nila may tools tayo kasi kung wala dito sa mga tools ko, pwede naman akong bumili.
Diyan lang naman yung mga bilihan. Sabi nga ni Boss Jan De La Torre, yung pangbayad mo sa labor, bili mo na lang ng tools. Ikaw na lang gumawa, natututo ka pa. Ayan. Alright guys, wala akong choice. Tatanggalin ko talaga itong part dito para sa ganun access ko yung nasa yung ano niya doon. Kailangan natin tanggalin. Kasi hindi ko ma-access eh. Ayaw kong pirasahin at baka mabali. Nagtrabaho ka na, sinira mo pa. Parang ganun. Hindi pa rin ba? Oh siya. Ang hirap accessin yung ano nasa ilalim. Kailangan pagpapaklasin. Alright. Yan. So natin pukpukin. Pukpukin natin ito para matanggal doon. Padikit all the way doon. Don't tell me, buong ito tatanggalin ko para ma-access ko lang yung kapiranggot doon. Putra guys. Ha! So ito nga tinggalin ko na ito. Okay guys. So bali tinanggal ko ito. Ito pala yung access nya guys. Ito lang pala, tandaan nyo, kailangan mo palang tanggalin itong bakal na to. Okay. So trabahuin natin. Ma-access natin itong isang ano nito, maliit dito. Pinapahirapan ako nito eh. Kanina pa to eh. Kanina ka pa. Mga tools natin dito. Tanggalin ko na nga muna ito. Dandan lang, huwag natin pilisan at baka mamaya eh may mabali pa. Tanggalin ito. So ganitong style nya. Pag ito ipinasok mo rito, may clip da, maglalak tak sabi niya. So ito meron siyang parang ano eh, nasabi yung mga plice-plicean ko dito na pang tungkab. Dahan lang kasi baka mamaya yun.
Hmm. Tulad dito. Yun, ayan, natanggal na guys. Natanggal na. Para hindi madumihan. Doon ka lang muna, siksik muna natin doon sa loob yan. Ito, a-accessin ko ngayon ito. Okay. Pagtyagaan yan. Yun, nakuha. Tanggal na. Tanggal ko na. Alright. Okay, so ito lang mga to. Mga ano, dapat hindi mawala. Yan lang. Okay, so ayan guys, tanggal ko na. Ito ang papalitan natin ito. Okay. Part number. Ayan guys. So make sure lang natin parehas yung part number niya guys, oh. Andito yung part number na nabili ko. Ito. Tapos ito rin yung part number na nandito. Ito. Nasa taas. Make sure lang parehas. Itong original na to, made in USA. Ito made in China. Kita nyo, made in China. Made in China. Sabi niya ito, made in USA. Okay. Anyway. So, linisin ko muna ito kasi ang daming libre para hindi masakit sa tuhod kung gagapang ako doon sa ilalim. Mahihiga ako. Higa, gapang-gapang. Ang lakas ng ang lakas ng fridge ko. Tumutulo, ano? Sa fridge yan. Yan, para sang kaabot ko. Gawin natin ganyan. Para maabot ko. Yan. Yan. Alright, so pumutol ko mga kailangan kong tools. Okay, cutter. Ayan, pangputol ko. Yan. So zip tie, ang kakalimutan yan. Dapat ko rito ito para sang kaabot, hindi ako labas masok dyan. Alright. Alright guys, so nabaklas na natin lahat, ano. Ito, tanggal na natin. So kailangan ko lang markahan yung mga dapat kong pag-routan itong wire na to. So isa dito, wait, dito, para may isa-isa dyan. Tapos ito, isa rin dito. Lagay ko lang ng marka para hindi ako malito. Isa dyan, tapos isa rito. Ayan, tandaanan natin yung pagdadaanan ng ano. Ayun, isa rin dito.
Tapos dito, wala, kailangan kong bumili pala yung ganito. May ditread na to. Okay lang, bibili ako dyan. So ibig sabihin lang, at least kahit paano may mabibili dyan. Yan dito. Ito isa rito. At yan na. Tapos ganyan na ang style niyan. Okay. So ngayon, it's time na guys para tanggalin natin ito. Sana hindi mabali. So putulin ko muna ito. Yung cutter. Nahawak-hawak yung cutter kanina. Ayun. Wala kasi akong ano guys. Pasensya na, wala akong helper. DIY lang to. Makatipid naman tayo. At syempre para matuto. Kayo na rin mismo nagsabi na dapat matuto na rin ako. Kasi owner operator ako eh. Kailangan na rin talaga guys. Tama naman kayo eh. Panahon na para matuto tayo. Yan, ikat natin yan. Okay, so dyan ka lang muna para alam ko kung saan ko i-route yung ano na yan. So yan, ganyan. Sana hindi ko mabali. Kasi sabi ni John, kapag nabali mo, naku, patay ka na. Tapos tayo na. Masyado malaki. Nasaan yung isa? Ito. Sana hindi mabali. Okay. Dandaan lang. Huwag natin pipirsahin kasi baka mamay mabali nga. Ito yung pinaka nakakatakot eh. Oh, lalaban. Lumalaban. Ayan. Lumalaban. Ito may labor ako. Oh, matigas. Kailangan papalayatan ng asiti. Saan ni Boss Daya? Diyan eh, bumili siya ng asiti niya eh. Sa ano niya eh. So ganito to. Para lumambot sabi niya. Pitik-pitikin lang, pitik-pitikin. Ito yung mahirap guys na ano, trabaho dito. Hindi naman paano kasi ito. Paano naman ito? Pahigpit naman ito. Pahigpit yan. Ito naman yung paano. Tanggalin ko to guys. Pahigpit yata yung ginagawa ko.
Ay, nabali na po, tragis. Shit. Kailangan kong bumili ng bagong lock. Wala, stick. Ay, nako. Lumaksis ito, pagawa ko na lang. Yan, gumalaw. Kunin ko pa yung ano. Gagalaw din yan. Gagalaw ka rin. Pampalambot lang. Pag ganun, di ba pag ganun, pahigpit, paluwang. Paluwang pagpatulak dun eh. So yung ginawa ko ganina rito, paluwang. Testingin natin yung isa para hindi tayo magkamali. Pag ganon yung pahigpit. Paluwang. Paluwang. Tama yung ginagawa ko. Matigas pala to. Alright guys, pumunta ako dyan sa Tractor Supply. Bumili ako ng mga kailangan ko pang loosen. Ayan, blaster para sa penetrating. Tapos bumili ako ng butane fuel kasi papainitin ko. Ayan. Okay, so tapos wrench kasi hindi ubra yung subukan ko ito.
Pero kung mapalambot ko na, balik ko na lang ito para makuha ko yung ano, hindi ko muna gagamitin. Painitin ko muna tong truck guys. Painitin muna natin kay 15 minutes lang. Kasi parang malamig eh. Para lumambot-lambot siya. Mga 15 minutes lang natin. Tanggalin ko na nga muna ito. Baka mamaya nasira pa. Ayan na. Okay, so mga 45, 47 minutes, mga 15 minutes. Painitin muna natin ang truck. Dalhin ko doon ito. So bale, nakagastos ako ng ano, magkano to? USD ito guys, USD. So $36 USD yung mga nabili ko. Lagay ko lang muna ito dito. Barya. Pisikan ko na ito ng penetrating para sa ganun ano, antayin natin, patayin ko mamaya saka natin sundutin ulit. Bakit kasi ano, SCR system fault, engine will direct in approximately 60 minutes. Ayan, so SCR home, makita natin yung fault code niya rito, vehicle pop-up notice. Engine will direct approximately, check engine fault. Ayan, antayin lang natin yung ano, 10 more minutes, tamang warm up lang. Dito ko lang muna, formal lang yun guys, kasi syempre tinanggal nga natin yung ano, yung knock sensor, dinisconnect ko na, kaya hindi niya na-read, kaya ganun, nakapak naman tayo rito. Balikan ko na lang mamaya. So winarm up natin 15 minutes. Tamang warm up lang. Ngayon kung ayaw niya pa rin ito guys, ayaw niya pa rin ito, wala na akong magagawa kundi bibili ako ng pinaka last resorts ko. Bibili ako ng ano, bibili ako ng acetylene. Kasi sabi ni boss dyan, na-acetylene daw niya yung sa kanyang truck. Pag ayaw pa rin, wala na akong choice kundi tawag ko na sa ano, kaysa naman madamage ko tong thread na to. Nabali ko na nga ito eh, kapalitan ko yan. Hopefully gumalaw ka na. Dahan-dahan lang. Medyo uminit na eh. Persa lang. Ay wala. Ba't parang maluwang? Nasisira ito, hindi pwede ito. Ito binili kong ano, liabe. Baka sakali ito, mainit yung ano.
Kailangan tanggalin ko ito. Yan. Pili na lang akong papalit ko nito mamaya. Yan, makapersa tayo. Dandaan lang. Ipitan natin. Paluwangin natin. Normal na kasi ito guys eh. Masyado na kasing ano to eh. 1 milyon na tinakbo ng truck eh. Kaya normal na yung ganyan. Grabe, hindi. Tama ba yung ginagawa ko? Ano ba to? Pa ganun eh. Pabukas ba to? Tigas. Ipitan natin para maglaro siya. Yan. Tapos paluwagan natin. Higpit paluwag para maglaro siya. Kalalaban. Ay, gumalaw na. Ayos, gumalaw na. Diyos ko. Ang hirap pala nito. Yan, mikot na. Putra guys, halos mapatay tayo. Layan ulit natin ng ano. Ito guys, inalagay ko. Ito, ang last resorts ko. Ito, pawis-pawis na ako na eh. Ang init na pa rito kasi nga exhaust. Binuhay nga natin yung truck kanina 15 minutes. Ito, kung hindi ito, bibili ako ng ano. Bibili ako ng ano dapat. Yung ang tawag nito, yung asiti. Tutunawin ko sana. Palalambutin ko ng asiti dapat yan kapag hindi ko talaga mapagalaw. Natatai ako dito sa kahirap pala nito. Boss Jan de la Torre, shout out sa'yo. Yes! Dandan lang ito, dandan lang kasi persa lang.
Yan, okay na sir. Dahil sa pagsahan ang silbi ng muscle natin. Yun. Gas, lumambot din. Yan. Ano ko kasi guys dito kasi baka mamaya mapwersa ko maputa mabali pa ito. Pag ito nabali tapos na ako. Tapos na pagbali. Puto guys. Pahinga muna tayo. Piskan ulit natin ang ano. Akala ko madali lang, putra guys. Mahirap gaya. Narigat gaya, mga absat. Oray lang makatakki tao. Hindi mala. Patawa lang guys ha. Ngayon talaga, gusto mo matuto, may paraan. Kung ayaw matuto, maraming dahilan. Isa lang ang rason nun. Katamaran. Tama ba? Okay guys. Sa wakas napalambot ko. So ang ginawa ko guys, ayan o, loosen na siya. Salamat naman. Ayan. So ang ginawa ko, kapag gumalaw siya, pinipusit-sitan ko ng ganito. Pusit-sit. Tapos let it to settle down ng 1 minute para umabsorb yung liquid. Yan. Since naano ko naman na, nalusin ko na, ayan o. Nalusin ko na. Hindi ko na pinagtatagal ng ano. Meron din ako dito. Ito. Pwedeng gamitin ito. Ayan. Alright. Oh! Ay, natanggal din sa wakas. Oh. Hindi naman pala ganong karumi. Which is sira lang talaga. So hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ayun. Kukuha ko ng ano ko dun sa loob. Tissue. Pamunas ko. Tapos ito. Tanggalin na natin. So putulin ko na. Nasaan ba yung cutter ko rito? Alright, sa wakas mga boss, natanggal ko rin. Sa wakas. Ayan. Ay, natanggal din. Make sure lang natin talaga guys na ano, kung saan nakamount, doon din natin siya ilalagay. Bibila ako ng parang zip tie na ganito. Tignan ko kung may meron akong malaking zip tie dyan. Yan ang gamitin ko. Ito kasing zip tie na to, malaki to eh. Okay. Zip tie na ganito. Nakamount, kung saan nakamount, doon din natin siya ano, doon din natin siya ilalagay. Danda lang kasi baka mamaya bagunting ko yung ano maputol eh. Ayan oh. Yan, natanggal yung luma. Okay, so kukuha ko ng toilet, ano ko doon sa loob ng truck. Alright guys, so ang kagandahan kahit nandito tayo kasi may mga malalapit akong matatakbuhan. May Walmart dyan, mayroon ding tractor supply dyan kung saan natin binili yung iba nating mga ang dami. Maghuhugas na lang ako.
Success. Sana success. Ito. Dalhin natin ito. Pumunas. Kung kailangan ko ito. Hindi pwede ito. Dapat yung alcohol. May alcohol ako dito eh. Ito. May alcohol ako dito. Panglinis lang. Punasan natin. Okay. Alright guys. Yep. Alright. Ito yung W40 pala na regular, hindi pala pwede to. All purpose, hindi pala pwede yung ganito. Panglinis-linis lang talaga sa mga to. Hindi talaga yung tipong yung So ganito. Balik natin mamaya yan. Yan alcohol. Yan. Tamang punasan lang natin. Sa gilid-gilid. Yan guys. Maitim. Okay. Now, nasaan ka na? Balik na natin ito. Alcohol kasi para mag-evaporate yung mga dumi, wet. Yan. Balik na natin guys. Siyempre higpitan natin. So guys, hindi pwede pag nahirapan kayo dito sa ganito, itong ganito, nahirapan kayo ito, gamitan nyo nito. Since ito tinanggal ko para may access ako, nabali ko, pero bibili ako ng ganito. Meron na dyan sa tractor, bili na lang ako ng ganyan. Ganyan lang yan. Higpitan natin ayon sa tamang higpit para sa ganun hindi siya lumuwag. Sana matanggal yung yun lang naman idadasal ko rito. Sana matanggal yung code na yon, yung check engine nya, para masasabi kong success.
Ang kagandahan lang sa akin, itong outlet ang may problema, hindi yung inlet. Kasi yung inlet nandun sa loob, mas mahirap na naman ang accessin yun. Yan, no? Umiikot lang naman ito eh, oh. Kailangan mo lang higpitan. Yan. Mahigpit na siya. Kargahan mo na ng maganda-gandang pwersa para intact na. Isa pang karga. Mga ano pa, mga maganda-gandang klase pang karga. Kunti pa. Yun. Now, hindi mo ko muna isi-settle down lahat, guys. Baka mamaya magka-problema pa para may balik ko yung isa. Hindi ko muna ibabalik ano. I-plug ko muna ito. Plug muna natin ito. Ito yung pinaka ano niya eh. I-plug muna natin at alamin natin kung okay ba. Since nakaganyan na. Yan. I-plug natin muna bago tayo tuluyang mag-go. Plug natin may gaya. Yan. Make sure yung ito parang ano niya, pinaka lock niya doon. Ayun, tapos pupunta tayo ngayon sa truck. Dito naman doon sa kabila. So ganyan lang yan. Sana. Ayun, pupunta na ako sa truck. I-turn on natin. Hindi ko pa rin i-reset, di ba? Tignan natin. Hindi ko pa inire-reset yun eh. Tignan natin kapag tinurn on natin eh, nandyan pa ba yung ano, tapos i-reset natin. So sabi niya rito kailangan i-plug muna natin. Plug muna natin, scanner natin yan. Tapos i-turn on lang natin. Turn on lang na ganyan, makikita na natin dyan eh. Okay, so may check engine fault siya. So okay, so nandito tayo sa Ansel confirm. Enter Volvo scan. Confirm. Okay, so lost communicate knock sensor B, no sub type information. Ibig sabihin kanina yung tinanggal natin. So i-clear na natin lahat ito. Yan, nawala na siya. Bago na yung sensor natin yan. Confirm.
So re-scan. Re-scan natin. Confirm. Tips, no port code was scanned. Your vehicle is currently healthy. Ayos. Confirm. Ayun. So start lang natin. Mga 5 minutes. Pakiramdaman natin. Five minutes lang restart natin. Tapos kapag walang lalabas dyan, ibabalik ko na lahat yun. Balik na natin lahat yun. Okay. Okay. Luma. Pakiramdaman natin baka may singaw ah. Oh, wala. Ngayon bibili ako ng ganito guys. Ito na lang. Ito na lang. Dala-dalawain ko na lang. So far wala naman tayo nararamdaman. Walang singaw. Kasi lalabas dito tambutso eh. Bibili ako nito. Bago ko i-clearing, bili muna ako panlock dito. Alright guys, bumalik ako doon. Bumili lang ako ng ito. Tignan ko kung pwede ito. Kasi ito pala, parts pala ng Volvo ito. Puta, wala akong, kailangan ko rin may sarado ito. Kung bibili ka pala yata nito, buong assembly na to. May kasamang lock doon. Ngayon, maghahanap lang ako ng paraan para sa ganun eh. May balik ko para may settle down na natin. Pagin ko sa loob. Naisin na natin to. Para matapos na. Inabot na ako ng hapon. Yeah. Okay, ito ang kailangan ko. Since hindi ko na may balik ito, hindi mo rin matatanggal ito. Tragis na yan. Right, okay, so yan, ganyan guys. Ayan guys, nagawan ko ng paraan. Yung nabali nga natin, nagawan ko ng paraan. Ayan, bumila ako ng ganito dyan. Pero wala kang mabibili talagang ganitong klase kung saan. Mabibili mo lang talaga ito sa Volvo. Sa Volvo mo lang bibili. Pero ayan, nagawan ko naman ng paraan. Pero pag pumunta ako ulit ng Volvo, bibili ako ng bagong ganito, pinicturean ko na. Papalitan ko to. Ito eh, at least kahit paano. Kahit hindi ko napapalitan, pero tingnan na lang natin. Kasi maigpit pa naman, tignan ko siya. Solid naman ang pagkakaano niya. Ano ko. Ano. But anyway, ibalik ko na ito. Lagyan ko ng mga kung ano-anong mga saan, kung yung mga marka niya, oh. Ibalik natin kung saan yung pagkaano. Importante ganun din dati. Ayan guys. Alright, balik na. It's time to balik. Okay guys, ayan. So, putulin ko yung mga ano rito. Tapos hihilahin natin dito. Nahihila lang naman ito dito. Ay, nako.
Hilahin lang natin ito tapos palitan ko ng ano, nasaan ba yung price ko. Ang hirap talaga ng walang ano, walang helper. Wala akong makutusan eh. Ano ba yan? Pati ba naman plies? Tabingi na wala stick. Yan. Pati plies. Wala. Yan. So lagyan natin ng ito, tsaka natin siya isi-set up mamaya konti pag nakompleto ko na tong mga ano na to. Ayan. Tapos dito nilak niya dito eh, somewhere dyan. Ito sip tie lang din naman ang inilagay nila dito, wala nang ebe. Ganyan. Okay, so ito mga ito dyan niya inilagay eh. Okay, so lagay na natin ito guys. So ganyan. Pag ganyan paakyat doon. Huwag lang talagang tumama sa mainit para hindi siya maluto. Okay, ito muna, zip tie ko ito. Yan. Zip tie na natin. Tingnan natin ang ano para hindi siya mabaling kaya. Pre-play. Mayroon siyang pre-play. Yan, ganyan. Tapos doon. Meron naman kasi siyang ano place kung saan mo talaga isisip tie. Okay. Puta pagka tapos bigla mo nagunting yung yari. Doble trabaho. Okay. So ito. Dito pala dapat yun. Meron siyang place kung saan isisip tayo. Ito. Yan. Diyan mo ipadaan yung mga dapat na heavy duty tong zip tie na binili ko. Yan. Kahit kulay puti pero mas heavy duty yan. Okay. Yan. Tapos dyan. Okay. Yan. O ganyan. O ganyan lang guys. Yan. Okay. Ipag-isip tayo natin. Meron pa dapat dito pero hindi naaabot eh. So okay lang. Ganyan. Importante itong mga zip tie na kung saan siya dapat ilagay doon dapat. Para prevent mainit kasi ito eh. Tambotso kasi yan eh. Tapos ito. Ganyan. Alright guys. Okay, ganyan lang. Okay, so last but not the least, ibabalik ko na yung Okay. Ouch! Okay. Finally, napalitan natin ng bago. Ibabalik ko na yung mga kung ano-ano dito guys. Alright, labas na tayo. Ay, Diyos ko. Thank God. Hopefully nag-work. Hopefully hindi na bumalik yung check engine. At saka kapag kababalik man yung check engine, titignan natin yung
titignan natin yung code niya. Kasi ang code nito nakaregistro dyan eh. Alam ko ang code nito eh. Na-screenshot ko eh. Ayan, okay. Basta ko. Ayan. Balik na natin. Successful yung nagawa natin. Successful. Sa awa ng Panginoon. Tools lang talaga. Importante tools. Alright. Ayos. Isang silip pa. Ayos. Okay. Now, itapon ko na yung mga basura ko. Buti na lang kamo, may tools tayo. Siyempre, owner operator ka, kailangan mo talaga ng tools eh. Natanggal na rin yung ano niya. Kaya mo na. Ibasura ko na itong mga ano. Pati itong karton guys. Basura na natin lahat yan. Ito yung lagayan. Andyan na lahat. Na-organize ko na. Itatabi ko na lang. Ay, na-organize na natin. Tatabi na lang natin yan. Alcohol. Okay, tatapon ko na lang yan. Balik na natin to. Yan guys, yan lang oh. Shot mo lang dyan. Tapos mayroon naman siyang ano dito. Yan lang. Tapos ilak natin. Yan. Yan. Yun. Alright guys, maghanap ako ng tapunan. Dito na lang yan, karton lang din naman yan eh. Alright guys, tara. I-hook ko na yung trailer. Yes! Alright guys. Yan. Tabi na natin. Sa wakas na itapon ko na rin yung karton ko. Ilalagay ko to doon sa ilalim. Doon sa kabila. Ilagay. Dito ko lang yan. Okay. Ito. Lagay ko doon sa ilalim doon. Sa loob. Pag-akyat ko. Alright guys, hindi ko itatapon ito guys. Kasi may core charge ito eh. Pera to kumbaga. Kapag ka bumili ulit ako ng ano, gumawa ulit ako ng ano eh. Pera yan eh. Sayang. Okay.
Maghugas muna ako ng kamay bago ko pumasok sa loob ng truck guys. Hugas muna tayo ng kamay. Nasa loob ng Walmart. You know what? Iayos ko muna yun bago ako maghugas kasi ano kasi ang mangyayari dyan, hahawak na naman ako sa magrasa. Okay. Kasi natin yung kabihol natin, lagayan ng mga tools. Yan, diyan ka. Itayo ko lang ito. Diyan ka. So alright. Ito itago ko lang ito kasi baka pwede pang pag-ano nito. Ipapalit ko pagka nagpalit ulit ako. Original na kukunin ko. Alright guys, yan. Now yan. Hindi na, schedule ko pa sana ngayon magbubuhat. Hindi na, maghapon na ako nagkumpuni ng truck. Pagod na ako. Yung pagbubuhat nandyan lang. Importante yung truck. Baga sana hindi naman tayo papasok o sasabak sa na kailangan nyo ng priority. Priority natin yung truck. Pero andun pa rin yung, yung exercise. Huwag natin kalimutan. Alright. Alright guys, ayan. Nakapaghugas na ako, nakapaglinis na rin ako ng katawan ko, naka-ready na lahat at paghigaan ko, nakapwesto na rin, balik ko na lahat-lahat. So, ayan, bali, wala na yung check engine natin. So, EBS, papakita ko ulit sa inyo kung saan yan. Truck data, punta tayo sa EBS. Vehicle diagnose, hindi yan. Yan, EBS, active fault. Yan. FMI2, FMI10, tapos FMI7. Yan yung EBS nya, traction control nya. Yan, mga sensor yan. Naka-schedule na ang truck ko guys sa torque para sa safety nya nitong August the 3rd. Hindi ako papasok niya, hindi ako bibiyahe. Siyempre safety tayo. So successful na napalitan ko, pinagtiyagaan ko talagang tanggalin. Mahirap tanggalin pero pagtiyagaan lang, dahan-dahan lang para hindi masira. So kung sakaling man habang nagpapatakbo ko at biglang may lumabas na naman check engine, i-scanin ko ulit nitong binili nating scanner. Mayroon naman sa akin, naka-screenshot naman sa akin yung
knock sensor na problema. Kapag lumabas yung check engine, may scan natin, malalaman natin kung anong problema na naman nun. Kaya napakaganda. Hindi ko pinopromote to guys kasi wala naman akong incentive dito. So napakaganda yung meron ka rin ganito para may reset mo, pwede ka na naman tumakbo. Then reset lang, pwede mo may force of origin din. Ayan, so maraming salamat no sa mga nagbibigay sa akin ng advice, of course, si Captain John De La Torre. Thank you pre. Ayan, successful na palitan ko. Ayan, hopefully hindi na bumalik kasi syempre napalitan ko na nga ng bago, di ba? Sana nag-work yung binili kong Amazon na knock sensor. Pare-parehas lang din naman yun, basta makuha mo yung part number, pwede yun. Ayan guys, so kapag ka nagustuhan ito yung video vlog ko at kahit paano natututo na ang Lakay Tracker sa pag-maintenance ng truck at pag-DIY, ayan, give a thumbs up, share, subscribe for more owner operator DIY action in the road. Guys, tuloy ko na video vlog ko. Thank you for watching, I love you all. Peace out, bye bye. Lakay Tracker.